Ginulantang mga kababayan ng malakas na pagsabog at sinundan ng ground shaking yung mga residentes ng isang municipality dyan sa Palawan. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano ba? Nilulusob na ba ng Chinese, ano? Forces yung Palawan natin. Hindi man po. Kaya lang, parang gawain na ng China, mga kababayan, na yung area sa West Philippine Sea, bagsakan na po ng kanilang rocket debris. What? That poses risk sa mga sasakyang pandagat po natin. Buti yung rocket debris nila, yung tamaan, yung artificial island po nila. At saka yung mga barko nila po yung mahulugan po, mabagsakan ng kanilang rocket debris. Paano kung yung sa atin po ang tamaan at yung mga mangingisda around the area, yun ang madisgrasya? Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Parang nananadya yung China po para siguro ma-justify na yung areang yan, yung lugar po, karagatan dyan, ay kailangang ibakante ng mga Filipino kasi may peligro sila na baka mabagsakan ng mga rocket debris galing sa kanilang mga space rockets na pinalilipad sa kalawakan. What? Di kaya ganon yung intention po? Pangalawa na po ito. Una yung space rocket debris na nakuha, mga kababayan, ng Navy ng Pilipinas, tapos inagaw nila. Ngayon, yung ating Pangulo nakikiusap sa China, nakipag-usap sa China na kung alimbawaan niya may mga ganyan, once may na-recover anyang mga debris, hindi, wala man nga anya kaming intensyon na kung ano pa man dyan, wala man kaming interes. Ayan ninyo anya kami na kami yung mag-retrieve. Sabi niya kay Xi Jinping, President Xi Jinping. Then, pag na-recover namin, ito-turn over namin naman yan sa inyo. O ngayon, tingnan natin kasi hindi pa nare-recover. At yung advisory ng ating mga authorities sa mga tao, mga mamamayan, pag nakita ninyo yung debris, huwag ninyo yon dadamputin. I-report ninyo sa mga authorities kasi baka may mga toxic materials daw galing sa fuel, rocket fuel. Huwag ninyong hahawakan. Ito ngayon, mga kababayan, ang balita, medyo parang may mali siya na ito, mga kababayan. Nakakalata na tayo. Nananadya siguro ito mga Chinese. Sabi rito, residents of Batarasa and Rizal towns in Palawan province said they heard an explosion and felt a tremor when an unidentified object fell from the sky on Saturday night. May nakita niya kami, maliwanag na parang bola. Pabagsak siya. Ayun, afterwards, nakarinig niya kami ng malakas na pagsabog. Ayun na yun. This came about 10 days after the Civil Aviation Authority of the Philippines issued a notice to airmen informing them about the closure of several area navigation routes over the province in anticipation daw sa possible debris drops from the rocket launched by China. Sige, launch ninyo ng space rocket, pagkatapos yung lugar kung saan pababagsakin ninyo yung space debris, kasi talagang ganon yun may humihiwalay na yung rocket booster, di ba? Pag may launching, nakikita natin yan sa yung mga ginagawa ng Amerika, yung NASA, sa space program nila. Humihiwalay yung rocket booster. Hindi man yun nasusunog. Yun ang bumabagsak sa karagatan. Bakit of all areas, napili ninyo yung West Philippine Sea, malapit pa dito sa amin? What?
Bakit hindi yung karagatan malapit sa inyo? Bakit yung dito pa sa parte ng Palawan? O di ba may mali siya to, mga kababayan? Anong tingin ninyo? O niya Mr. Maravillas, parang ganun nga. Para ma-justify ninyong pagsabihan nyo, o alis kayo dyan, alis kayo. Kasi babagsak dyan yung space debris namin, rocket debris namin. Yun pala, yun ang ginagawa nilang rason para makontrol yung area. What? Pag hindi niya kayo dyan umalis, tatamaan kayo niya ng mahuhulog mismo doon sa sa barko ninyo. Malamang tamaan niya yung mga barko ninyo dyan, kaya umalis kayo dyan. Kami lang yung dapat nandiyan dyan. What? Eddie Bonsato from Batarasa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office said he saw the falling object, which was shaped like a ball. After 15 minutes, he said they heard an explosion and felt the ground shaking. Matindi. Malaki-laki yung debris, mga kababayan, na bumagsak. Kung ikaw yung tatamaan nun, paktay. Di ba? Parang missile. Natatama sa isang barko. Tapos, pag ganon, parang binomba lang, mga kababayan. Rizal MDRRMO's Anthony Lorenzo said they were still gathering information about it, as they only received reports about the incident from local officials around 9 PM ng gabi nung Sabado po. Late last month, the Philippine Space Agency or PhilSA in the CAAP urged the public to take precautionary measures due to the expected falling debris from China's rocket launch on December 29. Based on the notice daw to airmen issued by the Civil Aviation Administration of China to CAAP, the expected fall of unburned debris was projected to fall within a drop zone. Ginawa ninyong drop zone area itong lugar namin. Doon kayo sa malapit sa inyo para walang perwisyo, di ba? Located within the vicinity of Recto Bank, yun pang napili. Approximately 137 kilometers from Ayungin Shoal and 200 kilometers from Quezon, Palawan. What? Why of all areas? Napakalawak yung South China Sea na sa amin, West Philippine Sea. Napakalawak naman yan. Ba't ang napili pa ninyong drop zone area? Yung dito sa amin, malapit sa Palawan? Ano yung intention ninyo? Di ba? May mali siya, mga kababayan. May mali siya. Pwede man nila na i-identify yung drop zone sa ibang lugar. O dito ang dapat ang bagsak nito hindi malapit diyan sa territory na contested siya. Dito sa malapit sa ating kaibigang bansa, kasi nag-usap na kami niyan ng Pangulo ng Pilipinas na si best friend Bongbong Marcos. Di ba? Kakaya naman anya na dyan yung bagsak. Mr. Maravillas anya, nauna pa man yung pagpalipad. Di ba? Hindi pa man niya nagkausap sila noon ng December kwan pa lang, December 29 lumarga yung ating Pangulo. January 3 yata yon. January 2 o December 29, hindi pa man niya sila nagkausap.
So, pwede pa niya. Di sige. Pero, yun nga ang sinasabi natin. Why of all areas, bakit dito ninyo kailangang pabagsakin sa malapit sa Recto Bank, Ayungin Shoal? Manila recently filed a diplomatic protest against Beijing after a Chinese Coast Guard vessel in November forcefully took control of debris from a Chinese rocket retrieved by Philippine Navy vessel off Pag-asa or Taito Island. Talagang sinasadya nilang bagsakan ng space debris yung West Philippine Sea, yung malapit pati sa atin. Hindi yung malapit sa kanila. O ngayon, though the debris, sabi rito, from the rocket launch will unlikely fall on inhabited land, it may still pose danger to aircraft and seacraft, sabi po sa balita. Upon confirmation of planned launch dates, PhilSA immediately issued the advisory to all relevant government agencies on the estimated drop zone area and proposed the issuance of appropriate warnings on air and marine access. Kailangan mag-protest ulit tayo rito. And we have to request them, yung space agency ng China, through the President, na wag dito sa atin yung bagsak ng mga space debris nila. Kasi kawawa po kung tamaan yung ating mga mangingisda at yung barko ng Philippine Navy, masunog yon. Ang mahal-mahal ng bili ng ating bansa, tapos masusunog po dahil kung halimbawa aksidenteng tamaan mga kababayan ng space debris, rocket debris ng China, di tapos na. The unburned debris is designed to be discarded as the rocket enters outer space. Talagang ganun po ang design niyan. Falling debris still poses a danger and potential risk to ships, aircraft, fishing boats, and other vessels that will pass through the drop zone. Pero pwede naman nila na ibahin yung drop zone, hindi yung malapit sa atin. Kaya lang parang nananadya sila eh. Gusto nila yung dito sa contested area. Furthermore, the possibility of an uncontrolled re-entry, ayun pa, to the atmosphere of the rocket sa upper stages returning from outer space cannot be ruled out at this time. Uncontrolled. PhilSA repeated its earlier public advisory to immediately inform local authorities if suspected debris is sighted. Huwag ninyong hahawakan po daw kasi baka yan may mga toxic materials or toxic substances galing doon sa sa rocket fuel. Yun man lang po mga kababayan, medyo nakalata lang tayo kasi yun nga po ang sinasabi natin, of all drop zone, pinili pa nila dito sa malapit sa Palawan. Doon mismo sa territory, mga kababayan, sakop na mismo ng munisipyo, doon bumagsak po. Nag-cause po ng mas malakas na pagsabog and ground shaking. Buti ito lang reported na injury sa mga residente po doon. Kung mayroon, thank you na lang. May advisory man anya kami. Yun nga, may advisory kayo. Pero bakit? Why? Bakit yung lugar dito sa may West Philippine Sea na malapit sa Palawan, yun ang pinili ninyong drop zone? Di ba pwede dyan na lang sa may parting palasyo mismo ni President Xi Jinping, doon ang bagsak? Di ba? Anyway, inyo man yan. Pinili ninyo dito malapit sa amin. Tama ba yon? Is it fair? Anyway,
Yan man lang po mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.